Ay swerte at nagawang magsimula ulit. Mas lakas na sa hadlang na mas perwisyo at malupit. Alayan ng pakiramdam na di basta napapagpag. Nung napatalab tila ba na bangag at napalayag nagmamatya. Dami na maangas, dami magaling, kumakarakas at matalim, kumaharaba sigang dating, lunod sa dagat, eto pating. Buy a nice beautiful brook and find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want, of course. Hopefully siya na yung siya yung makatalo sa akin para matapos na tong issue na to. Yung pakiramdam parang binalik ako nung huling-huling pakusganay na laban namin ni Zero R. Na paglapag pa lang namin, minefields pa lang, nararamdaman na yung lakas ng paparating para ngayon o para inabukasan. Yun yung pakiramdam ko. Given na si Emar noon pa lang may sulat talaga siya na imagery. Talagang out of this world talaga yung mga sulat niya. So, mas lumakas pa siya ngayon na mas naging effective siya in terms sa delivery niya. Mas naiintindihan siya lalo ng mga tao. Yun nga, si Pukoda, tinalo niya yung mga tropang pricing. Pero hindi yun yung iniisip ko eh. Hindi ko iniisip yung sasabihin niya, iniisip ko sasabihin ko. Ginawa kong preparasyon, same as usual naman. Siguro magkakatalo lang sa punto. Yun yung mangyayari ngayon, yung punto lang. Pero in terms sa imagery, itry natin na pantayan. Pero hindi ako makaka-assure. Pero try natin mamaya. Pinipilit ko na yun. May ingredients ako na iba pa na mas malasahan pa nila. Para patuloy yung paglamon nyo sa letra ko. Yun, Utol Emar, sana maging classic to. Pinaghandaan kita. Sana walang slip up sa ating dalawa. At enjoyin natin to para sa Davao at para sa ating dalawa. Pukoda, ibigay natin lahat. Kahit yung sobra pa. Good luck sa atin. Excited ako para sa buong kabuuang piyesa. Kung paano natin gagampanan ng pagiging isang battle MC at manunulat. Sa harap ng entablado, sa taas at sa baba. Flip Top, Pakusganay 8, dito pa rin, Davao City. Pampito laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top, magingay para sa parating natin laban. Nexus Cash 88, mobile gaming at syempre shoutout sa lahat ng mga represent collab. Ito bagong series na ilalabas din sa Flip Top official merch. Ang mga MC collab naman, silipin nyo yan, may mga iba pang disenyong parating. At lahat ng mga kasama natin na bumiyay papunta dito, mga iba't ibang merch, mga represent collabs at shoutouts din syempre palagi, High Minds. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City, represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay Fukuda. Kahit umaga, paligid dumidilim na, pilit na umaasa sa salitang pag-asa. Walang kasama, sarili pinapagana, pilit binabalasa ang nag-iisang baraha. Rono sa Oro, Sumagupa, Rapol. At sa kaliwa naman, Cavite represent para sa inyo at nanggaling pa siyang Jensen, mag-iay tayo lahat para ay MR Industria. Ang totoo ay inililigaw lamang kita. Nais ko lang na mag-isip ka pa ng iba, na di halin tulad sa isinasali ng mga gumagabay. Ikaw ay magiging ikaw, balang araw ay sasabay. Nanalo ng coin to si MR, pinili niya mauna. Si Fukuda, tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin, Pakusganay 8, unang banat. Fukuda. Davao game? Yes! Tangina, na-miss ko to. Anigma!
Uprising! Once again. Pucha, that's whack. Halatang hindi ka predictable gumawa ng match-up. Ba't di na lang kaya ikaw? Pang-inang to? Pang-ilan ka na ba? Sa uprising, tila di ko na mabilang. Bilang kabilang sa uprising, ikay hinirang. Bilang pambawi sa binilang na libingan. Sa iyong mga kabilang, ikay magkakabilang. Iiwanan kita bilang labilang. Tang-ina, hitsura pa lang, alam na nating nagsasyabu. Giyang na giyang, mukha kang Zaitong level 2. Ano sa tingin mo? Sasabayan kita sa lalim? Kung ang agos na dala mo, kaya kong lakarin. Kaya kong hamakin. Kaya kong mamain. Welcome to Battle Rap! Hayaan yung kausapin ko ang industriya natin. Remind ko lang, nasa Battle Rap tayo, Mar. One-on-one yung usapan. Huwag mo kong pakitaan ng letrahan na pang-orphan na pwedeng i-adapt sa kalahatan. Madugo ka ngang sumulat, pero hindi dumugo ang iyong sinulatan. Katipunan blood compact, sarili mo lang ang iyong sinugatan. Matatalinghagang mensaheng letrahang nag-uumpugan, ganyan ka magsulat, pero di mo kayang itapat sa harap ng iyong tunay na katapat. Nakakaintriga ka lang pakinggan, pero hindi ka pang battle. Industriya ka pa naman, pero di marunong gumawa ng angle. Kasi ngayon, anong gagawin mo? Haharap ka sa camera. Kakausapin mo yung apo ng apo ko. O kakausapin mo yung matandang ako na naging lolo na ng apo ko at isang apo ko at pamang-abasta ang gulo. Ang dami mong gustong kausap. Kung si Plasma nanguhugot ng bituka, ikaw nanunulak ng alaala. Para masabing advance, kinakausap yung hinaharap. Inuunahan ang kaganapan, pero sa kasalukuyan, hindi ka pagganap. Kung galing ka mang hinaharap ungas, yung MR doon, hindi pa tulog. Kung oras mo pa atras, ito'y time bomb, ikay bunga ng sabog. O sabog sa droga, itong puta, industriya, sanay sa usok, itong bunga. Makikita sa harap, yaong ebidensya, industriyang pabagsak na yung sistema. Bawat linya kumukonekta, bawat rima sa rekta, hasain ang hasain hanggang sa maging bolo na tong letra. Gamitin ang gamitin, direkta sa yung tenga, kada saksak magiging musika. Rinig mo bawat pyesa, aalis at babalik na para bang nobela. Di ba ganyan yung pinapakita? Tila kalahok ka lang ng piyesta. Basta makapatay lang ng kalaban kahit di akma sa kalaban yung tema. Ginagawang pure Filipino ang African-American na kultura. Nandidiri ka sa mga bagong meta, pero nandito ka sa lugar ng tinuturi mong basura. Kaya Arik, itong malaki mong kamalian. Ganitong estilo sa liga pinalusot mo pa. Ito'y battle rap, hindi modernong balagtasan. Mali ka ng pinasok na industriya. Una balat, pwede natin! Ang tahimik. Katahimikan na ikaw ay na may mamamaalam. Dumayo ko't naglakbay
upang pumatay, tumangay ng kaluluwa pauwi sa aming bayan. Ika'y isasakay na lupaypay. Itutupi ka't pag-uuntugin ko ang utak mo at talampakan. Sisisirit ang bugtong sa isip ko to bubutasan at ganito ang gagawin ko sa mga hindi magpapalakpakan. Sa aeroplano pa lang, tanaw ko na ang ganda ng inyong mga kababaihan. Hindi. Ganda ng inyong kagubatan at nakapili na rin ako ng mga itutuhog ko sa iyong mga kawayan. Magiging pula ang dagat niyong asul, dugo mo'y alay para makulayan. At hahatiin kita sa 11 at ikakalat ka sa 11 niyong lalawigan. Dahil hindi ako kayang gapiin ang taas ng boses o lakas lamang ng diin o paangas sa panlabas, ngunit kabado ka sa loobin, kabado ka sa sulatan, imbis na pag-isipan ay didibdibin. Makatang panay hiyaw, panay sigaw, ngunit hilaw ang bara mong mahinhin. Bumabagyo lang ang emosyon mo sa sulatin, ngunit dulot mo lamang ay kulimlim. Isa kang inahing naligaw na praning nabugok ang utak sa kakalimlim. Bakit hindi mo nalang tiradurin ang salarin sa harap ng salamin? Psh! Pumulot ka ng bubog at sariling dila mo'y tanggalin. Magmumog ka ng asido, pati igo mo ay lunukin. Dahil yun lang ang paraan upang ang mga diwa ng mga anghel na ito ay sagipin. Ang hindi ka pagsalitain dahil may sakit ka. Halata naman. Malubha kamang mangang hindi nagagaling, habang sakit ko'y malubhang kahusayang tuluyang gumagaling. Mas kasado at mas kargado pa ako sa mga hayop sa galing. Sa sobrang galing ko mamaril, kaya kong pagtitinggaan si Pukoda kahit wala akong dalang baril. Dahil ang pasabog kagabi ko pa sa'yo itinanim. Hindi mo napansin? Sa unang daping palad at unang pagpangita ay namarkahan kita at hindi mo napansin? Sa pagbigay pa lang ng petsa, inorasyon na kita sa buhangin at asin. Shhh! Kamay ng orasan na lang ang nagturo ng simbolo para paamoy pagpapantayin. Pagkat hindi kayang burahin. Ang ibig kong sabihin, hindi kayang burahin at kaya kong burahin ang buong pagkamakata nito sa isang beses ko lang na pagtatanghal. Pagkat alam niya, kapag hinukay ang kwaderno mo, lumot, basura, kanin, baboy lamang at imbornal. Alam niya na kapag hinukay aking lalim, tubig buka lang mabubungkal. Inumin ang mga tuyong mga isipang hindi na nakakalkalkalkalkaltukan kaya kita. Nang magising ka taong mortal, isa ka lang normal na naubusan ng moral. Hindi ka espesyal porkit mukha kang extraterrestrial. Ang lakas! Woo! Ang lakas ng imagery! High na high! Ngayon alam ko na kung ba't si Zenlook gusto maging butterfly. Tang-inang to, yung kababayan ko, imbis na maging isdang oro, inimpluwensyahan mong maging paru-paro. May isang na-impluwensyahan ka pa. Ang pangalan, Tulala. Pangalan pa lang, malala. Ayos rin mga na-impluwensyahan mo, no? Nagiging kabuti bigla. Yan. Ganyan magmanipula ang industriya. Yung produkto mo, dalang-dala nila. Pero pinapasahuran mo ng tira-tira. Bakit hindi? Yung mga nerdo mong tamod, umaasa sa'yo.
Paano ka naging kakaiba kung maraming gustong gumaya sa'yo? Kasi ang kakaiba, dapat nag-iisa. Pero sa estilo mong dala, marami na. Kaya Mr. Kakaiba, ano ang iyong pinagkaiba? Nilalait mo mga battle MC, parehas lang tayong hindi naiiba. Ano, gasgas ba ang ganitong estilo? Gasgas ba kung sa'yo nakadiin mismo? Sabihin na natin estilo ko man gasgas nga, pero estilo ko man gasgas, nararapat lang na sa leeg mo to nakasentro. Yung gasgas naging laslas, didilim ang paningin na parang Lil Strokes. Mabubulunan sa pagdiin, mas gasgas ka pa sa fake choke. Pero nag-choke ka kay Class G. Tanda mo pa ba? Itong nag-astang dragon sa round 3, wala nang maibuga. Ang pagbahagi ng salita sa kaapu-apuhan, naging trademark mo pa. Pero paano maalaala ng kaapu-apuhan kung sarili mong literatura nakalimutan mo na? Paano mo ipapakita sa mga estudyante na ibang klase yung antas kung wala ka ring nasabi sa kalagitnaan ng class? Palibhasa, requirements yan ng uprising. Nakakatanga. Dahil kung di ka magchuchok, tanggal ka na. Tanginang grupo to, talagang kupunan ng mga weirdo. Iisa na nga lang hindi nagchuchok sa inyo. Si Batas. Si Batas. Kaya ayun, pasimpleng nagretiro. Mas pinili na lang niya sa Canada magtanim ng marijuana kaysa sa inyong lahat makisama. Mga weirdo ang puta. Bukod sa weirdo, mga certified kayong tigang. Ikaw, Kuya Dennis, Plasma, Ilaya, mga tirador ng walker sa Telegram. Tanginang to, ang lalalim magsulat, pero mga burikat sa realidad. Ako'y agila, paano ka sa'kin aangat kung kaya mo lang tirahin mga mabababa ang lipad? Ganon magkumpara ng sulat, wala nang pasakalye. Bawat punto sinusukat, ganyan bumalanse. Gumuguhit ka sa utak, imagery, paano mo nasabi? Kung estilo mo abstract, lumalayo ka sa tunay na imahe. Aanhin mo ang tugma kung puro mali ang nakukuha. Malalim ka nga, pero hindi ka tumatama. Mali. Hindi daw tumatama, mali. Pero, ganyan magsulat. Ang makatang walang karapatang magmahal. Walang karapatang mahalin. Magsisisigaw ka man sa mundo mong bingi, magbubulag-bulagang ka pa rin matapos kitang pagmamatahin. Patawarin ka man ng amang maawain, sa kabilang buhay pa rin kita patatawirin. Sa Compostela ka man nila ilibing, walang kinang saking dilim itong pundidong bituin. Na win, dangin ko't dadalhin muna. Sa mapanibong hardin kita kakaladgarin muna. At ang mga sugat mo'y aking gagamutin muna. Bago kita pagbubuntalin muna, hanggang madurog ang tinik at dugo sa iyong nooy mamuuna. Sa apoy na abiso kita iihawin na tutustahin itong pulutan ko na sakto, may mga sausaw. Ang sarap nun. Na kanina pa natutu. Oh.
Nalulusaw agad, nakababad ka pa lang sa gasolina. Wala ka pa sa impyerno, boy. Hoy! Nandito ka pa lang sa aking kusina. Piprituhin kitang may harina, naka-4, masaya sa harapan ng iyong pamilya. Habang buhay nyo po itong mapapanood, nakadokumentaryo ang pagpanaw mo sa istorya. Kakaladkarin ka ng daang guriya at papamolestyahin kita sa mga gerilya. Habang tumutugtog ako ng gitar... Sige, tawa mo na. Habang tumutugtog ako ng gitara sa dilim, bawat kalabit dumidiin sa kaluluwa mo ang trauma. Ayaw niya maging tao muli at muli maging pekeng propeta pagkat papatayin ka muli ni Emar kahit saang industriya ka pang planeta. Isilang ay nakatarak ng sumpa ng aking bayoneta. Kamalayan mo'y habang buhay magluluksa sa pagbulay ko ng metapora. Sige, sayaw ka sa aking karma. Sa pag-ihip ni Dharma sa aking plauta, makamandag, lumilingkis, tumutuklaw pag kumukompronta. Umiimprenta ako sa isip, umiimahe, rumirekta sa sekta. Pagkat ako'y ginawa ng Diyos sa kanyang imahe, ika'y inihaw lang sa kuweba. At nung nakita ang itsura, itinapon kanya't itinakwil. Sisiw na kinupkup ni Senyor Pedro, pinatuka, pangkatay para gawing pastil. Ang sarap nun. Nakaagutom. Kaya ang timbre sa akin, lasog-lasog daw kitang ikahon. Pues ibabaong ko ng disente, malatyatro gumarote ng kokoting inosenteng impotente. Kahinaan ng iyong dilim ay naliliwanagan na ng aking lente. Papatayin ko tong karakter ng comics na isinabuhay lang ng lente. Tarantado ka, ito 3:20. Magpagupit ka, igbuburol ko mamayang 17. Dahil dumayo ko ng Davao para itong Davao dalhin ko ng Cavite. Ipakita, iparamdam, ipadama na wala kang kwenta. At ang katumbas ko nakalibre. Dahil itong si Pukudang pantelebisyon, papatayin sa teleserye ng makatang pampulusyong pumapatay ng mga peste. Pesteng yawa. Ipapaanod sana kita sa lawa, pero mas pinili kong pugutan ka ng ulo at pakuluan niyang bungo mo dahil sa utak ng matching hindi ako nagsasawa. Yawa! Alright, last round na, game. Yo, tinalo ka ni M-Site. Sariling estilo mo pa ginawang patalim. Nilibing ka on-site. Pinasok niya ang mundo mo at yung mundo mo inangkin lang ng squatting. Pero niyabangan mo si M-Site sa kaniyang mga narating. Gumawa ka ng istorya ng mga bagay na di mo kayang gawin. Kasi nga, di ba, ikaw yung M-Site na salamin, shing! Nakakasilaw sa paningin, shing! Ang maging M-Site na salamin, ano ang iyong intensyon? Para masabi na ba din na ikay isang kampyon? Nakapag-invest ka na ba ng pera? Naaabot ng milyon? Nakapagpatayo ka na ba ng liga? Di ba walang ganon? Nagpapakasalamin ka? Palpak na produksyon? Mirror effect itong nagpapakasalamin sa tunay na buhay? Baliktad yung refleksyon. O mirror effect, baliktad. Ba't di mo na lang sinabi na naiinggit ka sa iyong kalagayan? Kasi ikaw tong industriya, pero nasa kanya yung pamantayan. Sa bagay, taga Cavite ka nga pala. Sanay sa baliktaran yung buga. Kung ano yung pagkukulang niya, shing! Pinupuna niya sa iba. Galit ka sa komedya, shing!
Pero ikaw tong nakakatawa. Kala ko ba uprising ka? Supreme Fist. Ba't nang i-scratch ka ng iba? Kala ko ba uprising ka? Supreme Fist. Ba't nang i-scratch ka ng iba? Kasi sabi niya pupugutan daw niya ng ulo si Lucas sa ere. Tipikal na ugaling Pinoy ang dala. Talangkang nangahamak sa ere. Nakakaputang ina. Isa kang talangka sa karamihan. Pangkaraniwan ka lang sa mata ng di pangkaraniwan. Mamumulaklak mong salita, tuluyan kang sasamahan. Bulaklak na mismo mangingibabaw sa puntod na yung libingan. Ba't dito ka pa sumugal? Battlefield to ng mga emsing halang. Hindi ka immortal. Pampalipas oras ka lang. Yang left field mong estilo, yan na rin magiging batayan. Ito'y mama sa pano, itong left field maiiwanang patay sa palayan. Palayan, kasi mukha kang scarecrow pag tinanaw. Payat na walang laman. Pamilyar ba yung galaw? Oo, Nuki Blaze ka ng Davao. Tang ilang to. Di mo ko kaya sa sigawan. Pumapatay ang ingay kong likha. At kung presensya pag-uusapan, itong Kabitenyo sa Davao mawawala. Kaya Emar Bautista, nasa Davao ka. Matuto kang makisama. Persona non grata itong Emar sa Davao, naging Ramon Bautista. Kahit magpakasipi ka at kultura, aralin panlipunan ka, pampukin ng ina ka, sasagutin lang kita ng Taglish sa yung barang mostly whack. Manipulado ko lang sa kamay itong industriya na parang handicraft. Pulbos ang kahahantungan, durog sa kamay itong adik, tila bumalik sa pagiging baguhan. Industriyang dinaan lang sa basic. Oo, tinutulak mo ang sining, pero mali ka dito ng tinutugis. Daanan mo, misleading. Art ka ng art, pero yung art form mo, wala na sa hugis. Meron. Sa dami ng sinabi mo, ang dami. Ang masasabi ko lang, kulang-kulang ka. Sa dami ng sinabi mo, kaunti lang ang may ibig sabihin, kulang-kulang pa. Kaya ganito na lang ako kakalma, pagkat kalabang ko'y lagpas pa sa pagkalampa. Habang malabagyo ako manalanta, ikay tarantado lang na taranta. Habang buhay ka man dito sumampa, tingin ko sa'yo'y bagong salta. Pambatang banta ng pambatang paksa ng makatang isip, batang mukhang mapakla. At mukhang pariwara, kaya ihihiga kita sa pintuang pahabang parihaba. Patayo ang iyong hukay, nakalabas ang muka, pagkukutosan ko muna bago ko tungtungan sa pagtula. Pagkat sa aking dura ay hindi na mabilang ang mga bungo na nakasabit sa aking tarangkahan. Kabahayang kong nilikha ay puro kalansay ng mga immortal na hindi nasusugatan. Puso ko'y ginto, ngunit tinggang pandigmaan, ikay salaan lang sa sanlaan. Sa pagsibol ba naman ng pangil mo, umurong ang sungay at hindi ka na tinubuan. Kaya ang mabuhay ka pa pukuda ay akin ang tinututulan, pinuputulan. Sa pag-ikot ko ng ulo mo patalikod, yan ang kamatayang hindi mo matatalikuran. Gagawin kitang pataba sa likod ng aming lupang taniman, at ang mga prutas at gulay na aanihin ko ay ipapalamon ko sa iyong kaapu-apu. Ha! Nang kanilang malasahan ang uod mo't baho, kamang mga natangi mong iiwan. Nang tuluyan na nilang dukutin ang kanilang mga mata nang hindi na makalingon sa kanilang pinanggalingan. Pagkat dapat lang
Naburahin ang iyong angkan at alaala ng iyong mga ninuno. Kasaysayan nyo'y putok sa buho, alipin ng mga palasyong walang namumuno. Sa kakaputol nyo ng puno sa gubat, tinabunan kayo ng lupang gumuguho. At ikaw lang ang para padaanin ko sa langit, pero sa impyerno ka patungo. Dahil doon, patuloy kitang kukulamin, bababuyin at babalahurain. Sa baon ko ng aking letra, kaya kang hukayin kahit ikay nasa pinakailalim. Habang bara mong pabara-bara, hindi ako nagawang butasin. Sa sobrang hina, wala akong maring maramdaman kahit lahat tumatama sa akin. Sa kamakatang bulaan, tinatangay lang ng hangin. Hindi kita para seryosohin dahil patunay mo'y hindi naman totoo. Kaya ang totoo, pagpanaw mo lang ang nais kong totohanin. Dahil sa aking diwa, naganap na to, Emar laban sa supot na pukoda. Bago ko pa ito sulatin, yung mga dasal mo doon ay hindi matutupad, kinontra ng aking panalangin. Dahil pansarili lang ang sayo habang pangkalahatan ang sa akin. Huling-hiling ko ay huling laban mo na to para sa'yo, para sa inyo at hindi lang to para sa akin. Huling-hiling ko ay huling laban mo na to para sa'yo, para sa inyo at hindi lang para sa akin. At yun ang pinagkaiba natin, pangkalahatan. Pause ka na, 8. Mag-iayos pang beses para kay Fukuda at Emar Industria. At gusto ko lang din batiin, no? 11th anniversary nga pala ng Uprising Records Philippines. Kaya shoutout sa amin, mga kapatid ko. Tuloy-tuloy lang. At ito, sa totoo lang, miyembro talaga yan. Totoo yan. Ang boto ng urado, 3-2, magigay para kay Emar Industria. Luto. Maraming salamat. Tapos na, di ba? Tapos na. May pabattle pa tayo. Salamat Lift Up Battle League sa lahat ng pumunta, Davao. Shoutout sa Ingay Likha, Uprising, Cavite Red Soldiers, Third Coast Peru, 14th Street. Maraming salamat. Yo, MP3, isa ako sa bumoto kay Fukuda. Para sa akin, mas rekta yung round 1 at round 1 ni Fukuda, kaya pinigay ko yun sa kanya. Yung round 2 naman, on the same level lang sila, konti, lumamang lang si Fukuda ng konti. Pero round 3, binigay ko din kay Emar. Lakas din sulat niya nun. Kaya binoto ko 2-1 Fukuda. Binoto ko si Emar. Siguro ang pinakadikit nilang rounds doon, yung round 2. Ganda ng palitan nila doon, pero yun din yung pinakamalakas na rounds nila eh. Yung round 1 nila tsaka round 3, hindi ko masyadong matansya. Pwede mo nga yun itabla or gabuhok, ibigay mo kung kanino sa kanila. Pero yung pinaka naging factor ko na lang talaga yung round 2. At doon na-dominate ni Emar yun. Hindi naman gano'ng kalayo yung pagitan. Kaya bilhin mo siya. Yo, Nikki, sobrang lakas ng laban, magibang estilo. Sobrang solid ni Emar sa estilo niya, sa estilo na napili niya. Pero unang dalawang round, binigay ko kay Fukuda, sobrang close. Sa pagiging agresibo, direct na mga linya na mga bara din ni Fukuda na binibitawan. Sa round 3, medyo nakulangan ako kay Fukuda, kaya binigay ko kay Emar. Laban between ni Fukuda at Emar, mas round 1 mas nakuha ni Fukuda yung round 9 kasi parang pinulbos niya si Emar. Pero pagdating sa round 2s and 3s, parang nakuha ni Emar yung momentum at saka yung akma yung ginawa niya. Baga parang effective na yung left field na ginawa niya ngayon. Kaya 2 rounds para kay Emar Industria. Round 1, para sa akin, tabla sila.
malakas sila pareho. Si Fukuda, malakas din si MR. Sa round 2, binoto ko si Fukuda. Tapos sa round 3, binoto ko si MR. Although, sa preference na lang talaga, mas trip ko yung mga banat ni MR. Yun. Tapos kakaiba din. Pero malakas si Fukuda, kaya MR. Yun, sobrang close fight. 3-2 yung desisyon, pero expect ko naman talaga na ibang klaseng MR talaga. So, tanggap ko yung pagkatalo. At least ngayon, panatag na lahat na hindi na ako pricing killer. So, nasa kamay na ni Industriya. Si Industriya yung pinakamalakas. Paano mo ipapakita sa mga estudyante na ibang klase yung antas kung wala ka ring nasabi sa kalagitnaan ng class? Palibhasa, requirements yan ng uprising. Nakakatanga. Dahil kung di ka magchuchok, tanggal ka na. Magpapalakpakan. Kumbaga yung setup ko na yun na magpapalakpakan talaga sila. Tapos nagawa ko ng round 1, gumana. Hanggang mas naging smooth, tingin ko. Nung gumana yun, malaking bagay sa akin yun kasi sinetup ko yun sa umpisa pa lang para lang maramdaman ko agad yung crowd at kung ano pang enerhiya na dapat ko pa ilalagay sa susunod pang rounds. Sa rounds ni Fukuda, gandahan ako dun sa ano niya, sa setup niya kay Industriya, sa word na Industriya kung paano niya nilaro. Yun, gustong gusto ko yun. Peste! Pesteng yawa! Ipapaanod sana kita sa lawa, pero mas pinili kong pugutan ka ng ulo at pakuluan niyang bungo mo dahil sa utak ng matching hindi ako nagsasawa. Yawa! As of now, tuloy pa rin ako sa trabaho at syempre sa mga anak ko, para sa anak ko. Wala munang music. Kung bibigyan ng battle. Yun lang. Kailangan ko ng financial yan para sa mga anak ko. Gusto ko magpasalamat sa lahat na sumusuporta, sa lahat na nag-rap dito ngayon, sa lahat ng nag-rap sa Pilipinas, sa lahat ng hip-hop sa Pilipinas. Gusto ko kayong pasalamatan. Hindi lang yung sumusuporta sa akin o sa amin. Lahat gusto ko kayong pasalamatan. Gusto ko man o hindi, gusto ko kayong pasalamatan. Kasi parte yun ng para kumbaga kumadyak tayo ng pedestal at magkita-kita yung pagkukumpara ng evolution kada taon, kada henerasyon. Gusto ko kayong pasalamatan. Sumusuporta sa akin, sa musika ko, sumusuporta sa buong uprising, sumusuporta sa Ingay Likha, at syempre sumusuporta dito, Flip Top Battle League. Tunay na suporta, tapat na suporta. Maraming salamat. Yun, sa mga patuloy na sumusubaybay, maraming salamat sa lahat. Kung nauumay man kayo o nagagandahan kayo, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi gusto na sumusubaybay pa rin sa akin, maraming salamat. At syempre shoutout sa Sumagupa crew. Next year babalik yung grupo namin. Try namin bumalik sa music scene sa next year 2025, Sumagupa crew. At syempre shoutout sa Rapolo, shoutout sa Trono sa Oro, shoutout sa lahat ng liga na local battle league dyan dito sa Mindanao at sa Cebu at sa Visayas na rin. So shoutout sa lahat at maligayang araw at gabi sa inyo.